Nagsisimula ang pelikula sa abalang lungsod ng Hong Kong noong 1997. Ang isang lalaking nagngangalang Tommy Hendrick ay talagang abala dahil siya ang namamahala sa isang malaking fashion show para sa V6 jeans, ngunit ang ilan sa mga modelo ay ayaw magsuot ng mga sobrang maiksi na disenyo ng underwear. Habang si Tommy ay humaharap sa mga hindi inaasahang problema sa fashion show, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang kaibigan na si Marcus Ray. Kasabay nito, nakita namin si Ray na nagmamaneho sa lungsod at pumasok sa isang napakalaking bodega. Sa loob ay nakipag-usap siya sa isang matandang lalaki, ipinakita sa kanya ang isang kahon na puno ng pera, at nakita niya ang isang pares ng sapatos ng Puma, na ginagawang mas kawili-wili ang mga bagay. Pagkatapos, dumating ang isang misteryosong kahon na may maraming manika sa loob, at talagang interesado si Ray tungkol dito. Biglang nagpakita si Skinny, isang taong sangkot sa pagbebenta ng mga manika, at sinabihan si Ray na huwag hawakan ang isang partikular na manika. Nagiging kapana-panabik ang kwento nang biglang dumating ang isang karnabal sa bayan, at pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa tao ng R-shot race. Tuwang-tuwa si Tommy sa karera, at sumali si Ray. Dalawang cheerleader ang nagtipon sa paligid ni Ray, at mabilis niyang sinabi kay Tommy ang plano para sa araw na iyon. Sinurpresa ni Tommy si Ray sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang pares ng sapatos na Puma. Si Eddie, isa pang lalaki, ay nagbiro kay Tommy na mananalo siya kahit anong sapatos ang isuot niya. Nagpasya sina Ray at Eddie na sumali sa karera, na ginagawa itong isang masaya at magiliw na kompetisyon. Habang nagpapatuloy ang karnabal, nagsimulang maging tense ang mga bagay-bagay dahil nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Tommy at Ray. Namuo ang pananabik habang kinokontrol ni Ray ang kalisa kasama si Tommy na nakasakay. Magsisimula ang karera sa pagitan nina Eddie at Ray, at kailangan nilang dumaan sa mahirap na daan at magkaibang landas. Binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo sa isang iskinita malapit sa fish market, at sa isang nakakatawang twist, aksidenteng natamaan si Tommy ng ilang piraso ng isda. Kinuha niya ang isda at mapaglarong hinahampas ito kay Ray, na ginawang mas matindi at kapana-panabik ang karera. Sa oras ng karera, si Eddie ay gumagawa ng isang bagay na palihim sa pamamagitan ng pagpapalit sa isang taong kamukha niya upang tumakbo sa halip, sinusubukang manalo ng hindi patas. Sa parehong oras, biglang nasira ang sapatos ni Ray habang sinusubukan niyang lumayo sa magulong sitwasyong ito. Biglang sumulpat ang isang misteryosong van at kinuha ang impostor ni Eddie at ang nakakagulat, sila ay pinagbabaril. Mabilis na gumanti si Ray at sinuntok ang driver ng van na nagdulot ng malaking banggaan. Sa lahat ng kaguluhan, napunta si Ray sa loob ng malapit na shopping mall. Sa loob ng mall, nakipag-away si Ray kay Ling Ho, isang pulis mula sa Hong Kong. Sa gitna ng matinding laban nila, aksidenteng nalaglag ang ID card ni Ling Ho. Nang makita ni Ray at Tommy ang ID card, talagang nabigla at nagulat sila dahil napagtanto nilang nasa isang mapanganib na sitwasyon sila sa mga ahente ng Russia. Sa gitna ng lahat ng pagkalito, ang mga ahente ng Russia ay nagmamadaling umalis nang mapagtanto nila na ang kanilang sikreto ay lumabas. Muntik nang mahuli ni Ling Ho si Ray, ngunit biglang pumasok si Tommy at inihagis ang isang lata mula sa malayo, na ikinatumba niya. Dahil sa nakakagulat na pangyayaring ito, nagtiwala si Ray kay Tommy, at sinabi niya sa kanya na pulis ang umaatake sa kanila, hindi mga kriminal. Isang police car ang nagpakita at dinala sina Ray at Tommy sa police station. Sinubukan ni Ray at Tommy na ipaliwanag sa mga pulis na nasa karera lang sila ng R-show at hindi sangkot sa anumang masamang gawain. Gayunpaman, ang pulis at si Ling Ho ay patuloy na nagtatanong tungkol sa sitwasyon ng ahente ng Russia. Kaya, patubili na sinabi ni Ray sa kanila ang totoo tungkol sa kung ano talaga ang ginagawa niya sa Hong Kong. Nang hindi nila nalalaman, naririnig ng mga ahente ng Russia ang kanilang pag-uusap. Kahit na nakakalito ang mga bagay, sa huli ay hinayaan sila ng mga pulis. Habang sinusubukan nilang umalis, pinigilan sila ni Karen Lee at nagtanong ng maraming tanong, na ginagawang mas mahiwaga ang mga bagay. Dinala niya sina Ray at Tommy sa kanyang opisina at nagsimulang magtanong tungkol sa kanilang peking jeans na negosyo. Inakusahan niya sila ng paggawa ng peking maong na nagdulot ng mga malalaking problema, at gumawa siya ng deal. Kung malalaman nila kung sino ang naghahatid ng maong sa bodega, ibababa niya ang kanilang kaso. Sa parehong oras, galit na galit ang mga bossing ng Russia dahil nabigo ang kanilang ahente. Nakakuha sila ng balita mula kay Skinny tungkol sa V6 at sa investigasyon ng Hong Kong detective.
Napagtanto nila na magkaroon ng problema ang kanilang bodega kapag ito ay matuklasan. Nagkita silang lahat sa isang restaurant, at isang maliit na bagay ang nangyari ng aksidenteng nalagyan ni Ray ng pagkain ang sando ni Tommy, na ikinainis ni Tommy. Lumalala ang mga bagay nang natapon ni Ray ang sauce sa shirt ni Tommy, at pumunta siya sa banyo para maglinis. Ginagamit ni Ray ang pagkakataong ito para tanungin ng chef tungkol kay Eddie, ngunit nakuha nito ang atensyon ng mga ahente. Pagkatapos ay hinarap si Tommy ng mga ahente, at nakakita siya ng isang nakakagulat na ulat ng balita. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinundan ni Ray si Tommy na pumunta sa banyo at nakita niya ang isang iniwan na pahayagan. Siya ay nag-iisa sa kanyang mga iniisip nang mapansin niya ang isang ahente na nakatayo sa malapit. Mabilis na hinarap ni Ray ang panganib, umakyat siya sa upper floor at narinig si Tommy na nakikipag-usap sa isang ahente ng CIA. Lalo siyang naghinala na baka ginagamit siya ni Tommy para sa mga lihim na bagay. Hinarap ni Ray si Tommy mula sa tuktok ng gusali at humingi ng paliwanag. Sa wakas, inamin ni Tommy na pareho silang ahente ng CIA. Sinabi ni Tommy kay Ray na ang kanilang misyon ay alamin kung sino ang gumagawa ng mga pekeng bagay, at hiniling niya kay Ray na tumulong dahil sikat siya para doon. Sinubukan ni Harry na ipaintindi kay Ray na may ginagawa silang importante, pero galit talaga si Ray dahil hindi sinabi ni Tommy sa kanya ang totoo at pakiramdam niya, siya ay nasaktan at pinagtaksilan. Pinagalitan niya si Tommy at umalis, iniwan ang pagkakaibigan nilang nasira at pakiramdam ni Ray ay hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Kinagabihan, nakipagkita si Ray kay Karen sa isang van. Nandoon pa rin ang tensyon sa pagitan ni Ray at Tommy mula kanina kaya hindi komportable at naiinis si Ray. Nang makarating sila sa kanilang pupuntahan, kinausap ni Karen si Ray tungkol sa kanyang sariling kwento at sinabi sa kanya na mahuhuli nila si Eddie bilang bahagi ng kanilang plano. Kasabay nito, naghihintay si Tommy at ilang iba pang ahente ng pizza truck kasama si Officer Fong. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng malaking pagsabog. Hinabol ni Officer Fong ang truck, at tumalon siya sa truck ng buong tapang, ngunit ang mga ahente ng Russia sa loob ng truck ay nagsimulang barilin ang sasakyan ng pulis, kaya sumabog ito. Desidido talaga si Ray na pigilan ang paglayo ng truck. Umakyat siya sa ibabaw nito at nilabanan ang mga ahente ng Russia sa isang malupit at matinding labanan. Nilabanan sila ni Ray, at ang ilan sa kanila ay nahulog sa truck. Ang malaking labanan ay nagtapos kay Ray at Officer Fong na nahulog mula sa truck patungo sa kalsada, na nagpapahintulot sa truck na makatakas. Sa kalsada, nakita ni Ray ang remote control ni Officer Fong. Dumating ang mga pulis at si Tommy. Ibinigay ni Tommy kay Ray ang kanyang wallet at sinabing nagsisisi siya. Nagkaayos sila, nagpapatawad sa isa't isa, at nakipagkamay. Sa lahat ng gulo, nakahanap si Ray ng isang maliit na disc na nagpaunawa sa kanya tungkol sa boss ni Tommy. Malapit sa isang Buddhist statue, nalaman ni Ray na may mga mapanganib na maliliit na bomba na nakatago sa disc. Nakikipagtulungan siya kay Harry at sa CIA upang maunawaan kung gaano ito kadelikado. Alam nila na ang maliliit na bombang ito ay maaaring magdulot ng talagang masasamang sakuna sa buong mundo kung mali ang paggamit nito. Kaya, nagsimula sila ng isang misyon upang pigilan iyon na mangyari. Si Tommy at Harry ay nagsimulang mag-isip na si Ray ay maaaring may kinalaman sa isang bagay na hindi kapani-paniwala. Nagpasya silang makipag-usap sa kanya tungkol dito, na humantong sa isang pagtatalo. Habang papunta sila sa isang hotel, isang bata ang lihim na nagbigay kay Ray ng isang piraso ng prutas na may nakatagong note mula kay Eddie. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang abalang fruit market kung saan umiinit ang mga pangyayari, at nagsimulang mag-away sina Ray at Eddie. Sa kalagitnaan ng laban, sinabi ni Eddie kay Ray ang ilang mahahalagang bagay. Sinabi niya na si Skinny ang nasa likod ng paggawa ng mga peking jeans at natagpuan niya ang maliit na bomba na nakatago sa mga kalakal. Sinubukan ni Skinny na itapon ang mga bomba sa dagat kaya hindi ito mahanap ng mga Ruso. Para patunayan ang sinasabi niya, sinubukang buksan ni Eddie ang safe pero nakakalungkot, nagkaroon ng malaking pagsabog, at namatay si Eddie. Nasa napakadelikadong sitwasyon sina Tommy at Ray. Kailangan nilang lumaban para makalabas sa gusali. Habang tumatakas sila, nakuha ni Tommy ang security footage. Gusto nilang malaman ang higit patungkol sa kung ano ang nangyayari. Kaya, kinuha ni Ray si Skinny mula sa kanyang trabaho at dinala siya sa lugar ng CIA malapit sa Buddhist statue. Hawak na nila si Skinny at siya ay talagang mahalaga para sa pag-unawa sa sitwasyon ng bomba.
Kapag pinapanood nila ang footage ng seguridad, nagulat si Ray dahil nakita niya si Karen, na tila mapagkakatiwalaan sa bodega bago sila makarating doon. Pagbalik sa kanilang opisina, pinusesan ni Karen si Tommy at gustong makakuha ng mga sagot mula sa kanya. Umalis si Ray, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng pagsabog malapit sa Buddhist statue, kaya nagmamadali siyang bumalik upang iligtas si Tommy. Pagkatapos ng isang malaking pagtatalo, sinabi ni Karen sa kanila na bahagi rin siya ng CIA, na isang malaking sorpresa. Kaya ngayon magkakasama na silang lahat. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang mga Ruso ay nakakuha ng pagkakataon na hulihin sina Karen at Tommy at tingnan ang mga gamit ni Karen. Pagdating ni Ray, nakakita siya ng isang bomb detector at natuklasan na ang maliliit na botones sa jeans ay talagang maliliit na bomba. Desidido siyang alamin kung ano talaga ang nangyayari, kaya tiningnan niya ang mga record ng computer at natuklasan ang isang masamang plano. Nakaramdam ng pagkaapurahan si Ray at nakipagtulungan sa Hong Kong detective. Kailangan nilang marating ang cargo ship kung saan nakakulong sina Karen at Tommy. Sa barko, kinuha ni Harry ang kontrol at mabilis na nakipag-usap sa mga ahente ng Russia. Inihayag niya ang kanyang tunay na intensyon, at nabigla si Tommy nang malaman na si Harry ay isang dobleng ahente na may masamang plano. Gusto niyang pagbantaan ang mga kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng maliliit na bomba na nakatago sa mga produkto para gawin nila ang gusto nila. Si Ray at ang detective ay may malaking away sa mga Ruso sa buong barko. Halos hindi na sila makalayo bago nagpasya si Harry na pasabugin ang barko. Talagang matalino si Karen at nagtatanim ng maliliit na bomba sa barko ni Harry, na nagdudulot ng malaking pagsabog. Sa lahat ng kalituhan, pinamamahalaan ni Ray at ng detective na kunin ang remote control ng bomba mula sa tubig, para matigil na ang higit pang pagsabog. Makalipas ang 2 oras, nakaupo sina Tommy at Ray sa isang bar at iniisip ang mga nakakatakot na nangyari, ngunit hindi nila alam na si Harry, na sa tingin ng lahat ay patay na, ay may pinaplanong masama sa isang nakatagong silid. Hindi sinasadyang pinindot ni Tommy ang remote control, dahilan para sumabog ang gusali kung saan nagtatago si Harry. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.